Magandang hapon po mga kabayan. Galing tayo, pangalawang business na natin pumunta sa bahay ni Tatay Arsenio. Wala po siya doon at nadat na namin. Diyos ko, parang yung binagyo at binaha yung loob ng bahay ni Tatay Arsenio. Ngayon, nandito daw siya sa Anunas at namumuto daw ito ng kahoy. Kumustahin natin, ano na nga ba ang buhay ni Tatay Arsenio? Guminhawa nga ba o bumalik sa dating buhay? Ano nangyayari? So, hello? Kumusta, Tatay Arsenio? Ito na naman. Wala kayo sa bahay nyo, 2 beses na kami nagbalik. Ay, naneng, nandito ako, pinasalansan yan. Yung kahoy. Pinasalansan ni kumpare. Po, Pinasalansan sa akin yan. pinasalansan. Oo, pinasalansan Aray ko, sa putik akin. pala lahat ng Dito dinaanan. naneng, dito. Walang, aray ko, Dito. walang tuyo, putik. Hindi ko alam na akalain na Kumusta na kayo, Tatay Arsenio? ito mabuti naalala niyo ako naneng ko. Galing po kami sa bahay nyo. Oo, dito. Ang layo pala nito. Ito nga naneng, pinapakamada si pare yung kanya, yung kahoy niya. So, ano ng buhay natin ngayon, Tatay Arsenio? Kumusta kayo? Ito, medyo malakas-lakas din natin. Ha? Malakas-lakas din natin. Tumaba kayo. No, ang nangyari lang, bumalik kayo sa pag-uuling. Hindi, inani ko lang ito. Hindi kayo bumalik sa pag-uuling. Pati yung Ay, paggugupit nyo, wala pinatulong na. Hindi nyo na naisikaso yung paggupit. Hindi Tapos ko yung damit nyo. Akala ko nag-uuling na kayo, bumalik na kayo sa dati yung ginagawa. pinasalansan ni pare lang yung pinaanuan yung mga kasi yung Tapos ang bahay, kumusta ang bahay natin? nandun, Ha? nandun. Doon kami galing kanina. Anong nangyari sa bahay? Akala ko Ano? binaha kayo, binagyo kayo. Ay, ito Bakit nga. ang ganda sabog-sabog Bakit Ano? ang ganda sabog-sabog yung loob ng bahay? Ano nanay, hindi ko Ah. maasikaso. Bakit hindi nyo maasikaso? Saan po kayo nagpupunta? Dito nga nagkakaliskis ng kabantilis namin. Hindi man lang kayo nagpauto sa mga apo. Ang dami-daming mga apo nyo doon. Lilinisan ko nanay pagka tapos ko na rin yan. Ganito, di ba dati ay suportado kayo, tama, buwan-buwan, tama? Kailang, syempre, nadatnan kita doon na medyo lashing-lashing, napabayaan na yung sarili na naman, tapos yung balita at sumbong sa amin, lagi kayo naglashing-lashing, kaya binigyan ko kayo at hindi ako nagpakita sa inyo ng ilang buwan, kasi gusto ko ma-realize nyo na akala ko hindi na kayo lagi nagiinom, akala ko baguhin nyo na yung buhay nyo at lagi akong pupunta doon na madatan ko kayo na hindi yung mukhang nag-uuling pa din kayo, malinis yung bahay, yung ganun sana yung gusto ko at yun ang gusto ng mga sponsor na lagi kayong nakikita na maayos. At kaya nga sabi ko, buwan-buwan ako pupunta at magbibigay yung sustento namin sa inyo, hindi nyo pa kayang ubusin. Kaya tuwing punta ko doon, pag naghahatid ako ng sustento, meron pa ako nakikitang may sobra pa kayong kape, meron pang bigas, di ba? Hindi nauubos agad. Kaya lang, last time, di ba? Nagsayawan pa tayo doon. Ang sarap ng tungga-tungga natin. Tapos, nung panghuli, ganun din. Oh, hindi matutuwa yung mga sponsor natin na yung binibigay ay yung pag-iinom, okay lang sana yon kung hindi talaga mapigilan, kahit man lang once a week, isang beses sa isang linggo, okay lang yun. Huwag naman yung magiging madalas kasi hindi tama. At isa pa doon, masama sa kalusugan nyo, Tatay Arsenio. Kaya alala lang po, tulad ngayon, kung wala kang trabaho, kung hindi mo ito gagawin, wala kang pagkain. Tama, kasi paano pag nagkasakit kayo, mas lalong kawawa kayo, hindi kayo makakakilos. Nabusan ako nanay pag kaya dito ako kay pare. Ligatan ka, kasanin mo yung kahoy ko, sabi. Pati boses nyo ngayon, imbes na dati, ang lakas ng boses nyo ngayon, nangihina na naman kayo. Halos hindi na naman lalabas yung boses nyo. Ano pa rin nanay, malakas pa rin. Malakas din ako. Ako'y nagulat, Tatay Arsenio,
sa nadatnan ko doon na talagang sabog na sabog yung bahay. Kasi syempre gusto ng ating sponsor na magiging masinop, na intindihan namin na may edad na kayo, kahit hindi yung malinis na malinis, basta huwag naman yung ganun kalat, ganun kasabog-sabog yung loob ng bahay. Kahit kunting linis, kunting walis, kunting sinop sa loob ng bahay para matutuwa yung sponsor natin. Pag sinabi ng sponsor na balikan mo at silipin mo nga yung mga bahay na binigay mo, titinan natin kung sino yung nagiging masinop at inaalagaan nila yung binigay natin na biyaya sa kanila. O di ba po Tatay Arsenio? Kasi naning umulay bumagyo, kaya maraming bumagsak na dahon doon. Nagkalaglagan, nagpalit yung kahoy doon sa akin. O bakit dati ganun naman din, laging punta ko dyan, ulan, may bagyo, malinis. Talagang napabayaan nyo na kasi akala nyo po ay hindi na ako pupunta. Kaya nagulat kayo ngayon, na-surprise kayo. Salamat na. Diyan ko sinusubukan. Kunwari hindi ako magpapakita, pero bigla akong sisipot, sinusubukan ko yung mga binigyan ko ng bahay kung talagang nagiging masinop sila. Hindi ibig sabihin pag hindi ako pumunta, ay nako, bahala na, magkalat na lang kayo dyan, pabayaan nyo yung bahay hanggat masira. Paano pag nasira yung bahay? Kundi balik tayo doon sa silong ng bahay, doon kayo natutulog para kayong kawawang aso. Buti pa yung aso may higaan, may kulungan, pero kayo may bahay, malaki bahay, pero doon kayo natutulog. Kaya naawa kami sa inyo noon, kaya binigyan ka namin ng bahay para hindi na matutulog doon sa ilalim ng sa silong ng bahay. O paano po yun? Malilinisan nyo po yun unti-unti o kaya mag-utos kayo ng apo Oo, ako na nanay bukas. Tapos ko na rin yung pinano. Para pagbalik namin, matutuwa yung sponsor na nalinis nyo ulit. Kasi kaya binisita namin kayo, no, kumustahin namin kayo kung ano na nangyari, plus yung bahay, kung ano na nangyari, no. Ayun nga, nakita namin, bumungad sa harapan ko na gano'n nakita namin. Kasi may challenge kami ngayon, sinusubukan namin na kung sino yung pinakamalinis na bahay ay magbibigay ako ng 5,000 plus groceries na worth 5,000. So bali 10,000 yun. Groceries 5,000, cash na 5,000. Ngayon kung sino yung pinakamalinis at pinakasinop na bahay, yun yung makakatanggap doon. Dati ang linis-linis ng bahay nyo Ito nga nanay. Hindi ko nga nanay. Baka naman nagiging madalas na Tatay Arsenio yung pag-iinom nyo. Hindi nanay, hindi na ako nagiinom na. May itanong mo kay pare. Kasi masama. Pwede isang linggo lang, isang beses, ganon, tapos pahinga. Kung talagang hindi nyo mapipigilan na hindi kayo iinom ng alak, huwag yung sobra-sobra. Kasi paano pag nagkasakit kayo wala ngayon na nakakakilos pa kayo, walang nagbibigay ng pagkain sa inyo. Halimbawa kung nagkasakit kayo, mas lalong walang magbibigay at mag-aalaga sa inyo, paano yung buhay nyo Ngayon pa nga lang, wala nang magbigay ng pagkain. Wala na. Diba? Ilan nga po ang anak nyo, Tatay Arsenio? 12 na. Ha? 11 na. O 11 sila. Hindi ba pwedeng hindi ka na lang muna magtrabaho? At sila na lang magbibigay. Yung isang anak, isang kutsarang kanin. Yung isang anak, isang kutsarang kanin. Yung isang anak, isang kutsarang kanin. Sa 11 na anak nyo, hindi nyo mauubos yung tagi-isang kutsara sa isang araw pag lahat ay nagbigay. Wala. Diba? Pero magka-layo-layo naman, nanay. Malayo o malapit ang mga anak, pag gustong tumulong, may paraan. Kahit sabihin mong kapitbahay o kasama mo sa loob ng bahay, pag ayaw tumulong, maraming dahilan. Wala naman sila. Ganon yun. Bibigay yun nanin sa akin. Wala naman may bibigay. Walang maibibigay kasi ayaw nilang magbigay. Pero pag gusto, merong ibibigay. Oo. Minsan binibigyan ako ng ulam ko lang yun. Doon lang. Pagkain wala. Kaya iwasan na po yung pag-iinom, Tatay Arsenio. Kunti-kunti na lang, ha? Sa isang linggo, isang beses, huwag na yung magiging madalas. Ang haba na ng buhok nyo. Dati itong punta ko, ang gwapo-gwapo nyo. Nakabihis kay lagi, bagong ligo, malinis ang kuko. Ito nga naning nangyari. Anong oras po kayo uuwi? Ngayon na namin. Sabay ka na sa amin, punta tayo doon sa bahay nyo. Sige ako. Sige pare. Ha? Oo, Tapos na po kayo dito? Tapos na po kayo? Tapos na. Tapos na. Oo.
Nakarating na ako ng San Jacinto, saan pa ba? Manawag. Tapos pagbalik namin, wala pa rin kayo dito sa wala pa rin kayo sa bahay nyo. Nandito pala kayo. Dito ako nagkakalis dito. So ayan po mga kabayan, ang nangyari, nandito pala si tatay, no, nagputo ng mga kahoy, nagfile ng mga kahoy para ulingin. Ito yung dating trabaho niya kung saan natin siya nakita, nanonood na nag-vlog sa atin. Natulungan natin mga kabayan, kailang parang binigyan ko muna ng si tatay, no, ng ilang buwan dahil yun nga nadadat na po laging lasing, tapos hindi lang talaga may nagsasabi sa akin na laging lasing, talagang nakikita naman talaga natin, no. At gusto ko kasi, sabi ko sa kanya, kung nagiinom wag madalas, kasi kung laging inom, kung binibigay natin puro lang inom, hindi na ako magbibigay, ibigay ko na lang sa iba na binibili ng bigas o pagkain, diba? So mayroon pang deserve. Kaya ngayon pinuntahan natin at kinumusta ko. So ito nga, back to zero, back to normal na naman, back to zero na naman kung anong dating buhay ni Tatay Arsenio. Kasi kung hindi lang nagiging madalas yung pag-iinom tuwing dating ko doon, ay continue sana yung ating ayuda. Oh. Ayan po mga kabayan, nandito na kami sa papasok sa bahay ni Tatay Arsenio. Makikita natin muli. Buti na lang, no, kaninang umaga, putik. Ngayon kahit pa paano natuyo-tuyo na. So ito yon mga kabayan, sabi ko noon, talagang napakalinis nito. Wala kang damo na makikita. No, pati dyan, nililinis talaga niya. Kumbaga, masinop sa magaling salita si Tatay Arsenio. Tapos, yung loob, titingnan natin mga kabayan. So, ito po yung loob mga kabayan. Akala ko nga, inabandon na ni Tatay Arsenio. Akala ko hindi na siya dito umuwi. No? At, yun pala, dito pa rin siya natutulog. Yung ilaw niya po, okay pa rin po? Okay pa din. So, ang problema lang natin dito, nandito pa naman din yung mga gamit. Ang problema lang ay yung paglinis. So ito lang talaga ang problema dito. Yung bahay okay naman, no? Kailan hindi lang talaga naalagaan. Kaya ganito ang nangyari. Dahil nagiging busy muli. Dahil sabi nga ni tatay kanina, kung hindi siya kikilos, wala naman siya makain kasi wala namang maasahan ng mga anak. Dahil wala naman daw nagbibigay sa kanya. Kaya kailangan na naman siyang bumalik sa pag-uulin. No? Ngayon, ay pati ang kusina ni tatay wala na din, nasira na rin yung kusina, no, yung kanyang cute na kusina nasira na din. Dati dito natutulog sa ilalim si Tatay Arsenio, dyan mismo sa silong ng bahay nila, no. Ngayon binigyan natin, yun nga lang dahil wala na, no, ilang buwan na hindi ko na pinuntahan si Tatay Arsenio dahil yun nga, no, medyo nagtampo tayo doon sa lagi natin naaabutan na lasing. Anong masasabi? Actually mga kabayan, hindi lang isa, dalawa, tatlo na abutan natin dito si Tatay Arsenio, no. Tinakpan pa natin yung ibang araw na naabutan natin siyang nagiinom. Kahit pa paano binibigyan ko ng chance na hindi maputol yung sustento ko. Actually wala nang sponsor, pero tayo sa abot ng aking makakaya, no, na binibigay ko sa kanila dahil naaawa nga po ako, no, na tulad ni Tatay Arsenio na nagtatrabaho pa din, na ayaw ko na sana magtrabaho. Kaya lang medyo naabuso ng konti ni Tatay Arsenio yung aking kabaitan, no, at napabayaan niya yung kanyang bahay at yung kanyang sarili, at hindi natupad yung aming usapan. Kaya sabi ko, nako, ayaw ko nang pumunta dito Tatay Arsenio pag lagi kayong naabutan ko na laging lasing. Sa iba na lang ako magbibigay ng tulong. Okay, sige Tatay Arsenio, ang gagawin natin, linisin natin yung mga loob ng bahay. Itabi natin yung hindi na magagamit, yung mga kahoy, bakit nandyan nasa loob ng bahay. Yung mga sako, no, na hindi na magamit, alisin natin. Huwag nating hayaan na tuluyang masira yung bahay at babalik na naman kayo doon sa silong. Di ba po, Tatay Arsenio?
Okay, sige, Tatay Arsenio, ito, pambili mo ng pagkain ulam at magpapagupit po kayo ha. Magpabalbas, magpagupit, huwag ibili ng alak kahit kalahati o kahit isang bote. Salamat. Bili ng pagkain, bigas at magpagupit. Para pagbalik namin dito, gwapo kayo uli at ayaw ko madatnan kayo dito na marumi kayo tingnan. Gusto ko ibalik yung dating gwapo kayo tingnan, linisin yung bahay, no? Para pagdating ko dito ay matutuwa na ako na hindi na ako magtatampo sa inyo, Tatay Arsenio. Okay? Ayos ba yan, Tatay Arsenio? Oo, salamat. Pag nagkataon na linis nyo, bahay unti-unti, kahit hindi masyadong malinis na malinis, basta nawalisan na itabi yung mga kalat, ayos na yun. Pati yung paligid, kahit nawalisan, ayos na yun. Salamat ang pagdalaw niyo sa akin, nanay. Opo. Akala ko naalala niyo na ako. Hindi niyo akong naalala. Akala nyo, hindi na kayo naalala. O, akala din namin kasi, baguhin nyo na yung maya-maya inom. O, kung hindi sana nabutan ko kayo dito na maya-maya inom, continue ka sana yung biyaya natin. Eh, kayo po kasi, sabi ko, isang beses lang iinom sa isang linggo. Pwede na yon, papayagan na kita kasi talagang kung hindi mo maalis, wag na yung maya-maya. Eh, hindi lang yung mga kapitbahay mo o mga mismong ako mo nagsasabi na laging umiinom si Lolo. Pag may pera, bili agad si Lolo ng alak, inom ka agad. O, kahit hindi sabihin ng mga apo nyo o anak nyo, kami mismo, ako mismo, ang buong team, nakikita at nadadatnan kayong ganun dito. Di ba po? O, ba't naiyak po kayo? Yung akala ko hindi na kayo darating ngayon pa. Ha? Akala ko hindi nyo kayo darating kaya hindi. Akala ko rin hindi na rin kayo bumalik sa dati yung trabaho at akala ko rin hindi ganito yung bahay nyo. O kantahin mo na lang yung akala. Akala ko hindi ko pansin. O sige kayo po. Hindi ko alam. O ano na lang kanta nyo po? Naihandog nyo lang sa akin para matuwa po ako. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin. Ang pagdalaw mo ay hindi nagmamahal yun, nanin ko. Tama na. Hindi ako makakuha. Kasi walang gasolina. Oo, hindi naman. Hindi naman. Sige na, bye-bye na ha. Basta sabi ko, wag na, sige, inom-inom. Kasi pag nabalitaan ko naman na sige, inom-inom, pag di talaga kayo nakinig sa akin, talagang tuluyan na hindi na ako bibisita sa inyo na kailanman. Talagang magmamalim na si Madam sa paningin nyo. Oh. Ha? Oh, bye-bye, Tatay Arsenio. Salamat. Salamat.